Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan. Doctors Online. Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Doctors Online. Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards. Doctors Online. Kumonsulta na. Magandang hapon kaagapay. Welcome sa ating Health Center ng Bayan, ang Doctors Online, kung saan hatid namin ang libreng konsultasyon sa Himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Chris Soriano, isang OB-GYN na iyong makakasama sa loob ng isang oras. Nako, grabe, ang topic natin ngayon, very common, ano? Ang topic natin ay balakubak. O, hindi lang balakubak, pati mga fungal infection sa katawan, katulad ng yung mga buni, alipunga, yan. So, pag-uusapan natin yan. Tapos, of course, may fungal infection din sa bungbunan or sa ulo, no? So, magkaiba pala yun, ano? Iba yung balakubak dun sa isa pang infection sa ulo. So, pag-uusapan natin yan ngayong araw na ito with our guest dermatologist. Tayo po ay member ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, napapakinggan sa radyo 702 DZAS AM band, PM radio. Pwede rin po sa internet via febc.ph. Natutunghayan din tayo sa ating Facebook 702 DZAS FEBC Radio TV, YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Inaagapayanan tayo ngayon sa control nila Arwel Mendoza, Kyla Escalante, Nathaniel Peralta at Abby Glindo. Kasama rin natin ang broadcast engineers at Bukawi Transmitter Technical Team. At ang ating sister stations, 1062 DXKI Coronadal, CARE 104.3 The Way FM Legazpi. Kaya kung meron kayong mga nais tanungin patungkol sa topic natin, message lang po kayo sa ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio TV. Pero bago yan, bigyan daan muna natin si Kyla Escalante para sa ating Health Watch. Doctors Online, ang Health Center ng Bayan. Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum. Today's Doctor Online. Ikaw pa rin ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702 DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon. Ako ang inyong kaagapay ulit sa kalusugan, Dr. Chris Soriano. So again, ang sinabi ko kanina, no, ang topic natin today ay tungkol sa balakubak at sa mga fungal infection sa katawan katulad ng alipunga, mga buni, yan. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang guest natin na dermatologist, na guest na natin siya at super suki natin ngayon. I'm very proud again na makakasama natin siya ulit. Dati ko po siyang estudyante sa Ateneo School of Medicine and Public Health. Nagtapos po siya ng specialty training ng dermatology sa Rizal Medical Center. At ngayon po ay isa siyang part ng Rizal Medical Center. Welcome po natin ang ating dermatologist on board, Dr. Jennifer Laviñango. Doc Jen. Hi, Doc Chris. It's so nice to be back. Thank you for having me once again. Ayan. So, sige. Ang mangyari ngayon is tawag na neto, pag-usapan natin yung topic na yan, yung balakubak na yan, ano. So actually nagkaroon din ako diyan nung teenager ako. So ngayong summer pa rin, ano. So summer, marami tayong napag-usapan last time, yung mga bungang araw, etc. Ngayon ito, feeling ko yung issue ng balakubak hindi lang siya summer. At isa pa, di ba minsan all year round may mga tao talaga na nagbabalakubak. So ang tanong is, tapos isa pa pala, pare-pareho ba yung yung balakubak? Ibig sabihin, pag may nagkakaroon ng ganun, parang minsan nagdidiri mga tao. So number one, sino ba nagkakaroon ng balakubak? Ano ba yung mga tinatawag na risk factors na para magkaroon ka ng isang balakubak? At marami bang uri ito? Sige nga, Dr. Jen. Okay. So let me start now, Doc Chris. Ang balakubak ay tinatawag na seborrheic dermatitis. So may dalawang spectrum yan. May mild, may severe. Yung mild na seborrheic dermatitis, ito po yung karaniwan na nakikita natin na parang puti-puti sa buhok, na parang alikabok, na minsan nahuhulog na dito. Ito yung nakikita natin sa mga damit-damit.
Okay. So yan yung mild na form ng seborrheic dermatitis. Yung severe form ng seborrheic dermatitis, ito na yung may mapapansin kang pamumula, tapos nagko-complain na yung pasyente na nangangati yung anit. Tapos, paminsan, meron lang mga oily flakes. Yung medyo dilaw-dilaw na siya, na parang scales o kaliskis sa ulo. So, yun yung severe form ng seborrheic dermatitis. Ngayon, ang tanong mo, sino ba ang nagkaka-seborrheic dermatitis? So, ang seborrheic dermatitis, Doc Chris, hindi yan choosy. Kaya mayaman, kaya mahirap, kaya naliligo, kaya hindi naliligo, pwedeng magkaroon ng seborrheic dermatitis. So, ang seborrheic dermatitis, nangyayari siya dahil sa many factors. Number one, kapag nagkakaroon ng excess na production ng oil. Excess oil. Okay. Excess oil production. Pwede yang mangyari dahil sa hormonal imbalance, dahil sa stress. Tapos, pangalawa, kapag nagkakaroon ng overgrowth ng tinatawag na malassezia. So, ang malassezia, Doc Chris, isa siyang uri ng organismo na karaniwan sa katawan ng lahat ng tao. So, kumbaga namamahay siya sa katawan natin, may panahon lang na dumadami siya. So, dumadami siya kapag nagkakaroon ng excess na oil sa katawan. So, para lang yung pagkain tsaka luho, lahat ng sobra, masama. Correct. So, yan yung nangyayari sa seborrheic dermatitis. Okay, interesting yung nasabi mo, Doktora, yung malassezia, ano yun, yung organism, ano yun, parang insekto ba yun? No, Doc Chris. Isa siyang uri ng yeast. Yeast. Oo, okay. So, yung yeast, yung amag. Oo, so tubo siya doon sa... Oo, kasi pwede naman din, kasi yung yeast na yan. Kasi di ba, like for example, ako sa OB-GYN, may yeast infection sa puwerta, di ba, sa vagina, which is natural naman na nandoon yon, pero pag dumami siya, makate. Okay. So, itong yeast na ito yung yung sa buhok siya, no? Yeah. Na tumutubo. So depende sa Pero meron bang like for example, yung yeast infection na yon dun sa buhok or sa scalp, ang tawag na nito. Ano ba yan? Like pag tag-ulan ba yan? Mas madami or tag-araw, ganyan? Oo. So, yung seborrheic dermatitis, common siya sa extremes of temperature. Okay. So, pwede sa sobrang lamig, tsaka kapag sobrang init. Yun siya. Okay. O kaya pala, oo. Kasi di ba, like for example, naalala ko, may pinuntahan ako nag-travel kami abroad. Tapos nagpunta kami sa isang bansa na malamig. Tapos napansin ko, nag-flake yung yung anit. O parang, naalala ko sa Seoul ata, yun sa Korea. November yun, parang pa-winter siya. Tapos nagtataka ko bakit nagbubu ang pangit, no? Tapos di ba pag ginanon mo siya dun sa buhok, natutuklap siya na parang balat na white. So yes. Siya seborrheic dermatitis or balakubak na yon, tama? Yes. Okay. So ang question ko ngayon is like for example, ano yun, dahil ba kasi yung misconception is parang dahil malamig, naninigas yung balat, parang nagsisebo. Tama ba yun? So, ang seborrheic dermatitis, di ba nabanggit ko na po excess production ng oil tsaka yung sa pagdami ng yeast na malassezia. So, on top of that kasi, nagkakaroon ng parang nagiging sobrang bilis ng palitan ng balat. Naalala mo, Doc Chris, di ba nabanggit ko, ang tao parang ahas, nagbabalat. Oo, nagbabalat. Oo. So, parang ganun din siya sa anit. May ganun ding effect. So, dahil sa sobrang bilis ng pagpalit, nagkakaroon ng flakes. Tapos, dahil sobrang production ng oil, nagiging oily. Tapos may pamamaga dahil dun sa overgrowth ng yeast o malassezia. So, flaking, mapula, makate. Yun siya. Okay. So, ayun. Okay, so malinaw yun, So, talagang maraming factors involved. Tapos nabanggit mo din yung stress na yan, So talaga, for example, 'di ba yung mga tao na like tayo noon na med students. Tapos pati yung mga tao nag-work, 'di ba? Pag sobrang stress sa work, so talagang of course, syempre hormonal din 'yun.
mag-oil yung anit, 'di ba? So, yun pwede din mag-cause pala ng seborrheic dermatitis or balakubak in short. Ngayon ang tanong ko ngayon, ano pinagkaiba nun dun sa kasi parang minsan iniisip natin na parang ano baka ano yan fungal infection, parang alipo nga dun sa ulo. Same lang ba yun yung parang fungal infection? Kasi ang issue ng iba kasi parang baka nakakahawa yan. Okay. So, let's start with pareho ba sila? The answer is hindi po sila magkapareho. Mm-hmm. So, ang seborrheic dermatitis, mapula, makate, oily. Yung fungal infection ng tinatawag po siyang tinea capitis, yun naman, tuyo. Tuyo, dry. Okay. Dry, mas makapal yung flakes. As in, parang mapa po talaga. Ganun kalaki. Tsaka makate. Okay. Plus, pwede po siyang makadulot na pagkawala ng buhok. Ay? So, yes. So, di ba makapal po yung parang, nabanggit ko po, no? Makapal na flakes, parang mapa. So, dahil may nakatakip doon, walang buhok na lumalabas. So, pwede siyang mag-contribute to hair. Yes. Okay. Hindi naman hair loss. Hindi lang tumutubo yung hair kasi naka-flat yung... Yeah. Parang alopecia po. Alopecia. Oo, alopecia. Parang yung nagbabald. Yes. Okay. Pero pag... yes, sige, Dr. Jen. Tsaka yung seborrheic dermatitis, ang cause po niya is overgrowth ng yeast, di ba po? Or na normal na parte ng katawan natin. Ito namang tinea capitis. Ang nagko-cause nito, fungal infection na nakukuha usually sa hayop. Ay! Yes. Okay. So, mas infectious po ito. Ito, nakakahawa. Ang seborrheic dermatitis, hindi po nakakahawa. Oo. Kasi dahil nasa parte ng katawan natin, nag-excess growth lang siya. Ngayon, very interesting sinabi mo, kung galing sa hayop, anong klaseng hayop? Okay. Usually po, aso tsaka pusa. Yikes! So, ito po, very common to sa bata, tsaka yung medyo immune suppressed po o yung medyo mahina po yung resistensya talaga. Okay. Okay. So, kasi it reminds me of a friend na mayroon siyang constant na na marami siyang ganun. Na nagda-dandruff siya, nag-shed siya ng mga flakes sa upuan niya, sa damit niya, ang dami. May iniisip nga niya kasi, sana mapanood niya ito, kaso marami siyang aso. So actually, Doc Chris, kapag yung tipong nalalaglag talaga, ang dami. Most likely, seborrheic dermatitis. Sebderm yun. Oo, kasi kung tinea capitis, nakadikit talaga madikit. siya. Okay, madikit. So, yun yung tipong kailangan mong you have to peel off. Pero pag tinanggal mo, malaki yung parang cornflakes. Hindi. Para talaga siyang mapa, Doc Chris. Kasi malaki. Oo. Malaki. Nakadikit siya. Oo. Okay. So, pag in-examine mo siya, nakadikit, so parang mapa siya. Pero hindi siya ganong natatanggal. Oo, hindi. White, parang patch lang siya dyan. Gray na patch. Gray na patch. Gray. Seborrheic dermatitis is more yellow. Yellow, tapos nakapatong siya sa pula. Oo, tapos natatanggal. Oo. Maluwang. Tapos yung isa pa, yung sebderm, yung seborrheic dermatitis, correct me if I'm wrong, kasi ang naalala ko noon parang, this is a different topic, yung kasi parang namumula, di ba kamo, na may flakes, kasi parang may isang condition na psoriasis na tinatawag, parang pag sa scalp ata, pag tumawid yung pula dun sa hairline, psoriasis yon, pero pag sebderm, nandun lang siya sa line. Tama ba ang pag naalala ko? Tama ba? Yes, you're correct. Ang galing mo, Chris. Pwede mo na akong palitan. Hindi. Ikaw pa rin expert. Nagmamarunong lang ako. Pero yung naalala ko na parang pag tumawid sa hairline, yung pula na gano'n, sa flakes, psoriasis yon. Kaya, So,
Ayun, so pag-uusapan natin yun sa next time, kaya abang-abangan ng mga nakikinig. Okay, so very interesting, no? So again, yung balakubak, no? So may naliwanagan din ako, no? So ang balakubak, hindi siya fungal infection because of hormones, tapos yung yeast ang tumutubo excess. Tapos of course yung stress. Tapos mas oily siya as compared sa Tinea capitis na fungus na galing sa hayop at madikit at malaki ang patch at hindi ganong natatanggal. Okay? So yun po yung tatandaan natin doon. At ang in-emphasize ni Dr. Jen is kahit sino, so wala siyang pinipili. Like for example, kasi di ba, naalala natin pag medyo judgmental. Pero parang, kunyari, galis, ganyan, usually sa mga, urban poor areas, gano'n, or masisikip na lugar, crowded. This one, kahit sino, di ba, wala siyang pinipili? Wala po. So, yung seborrheic dermatitis, kaya siya walang pinipili. Kasi lahat naman tayo may ganung yeast sa katawan. So, nangyayari lang kapag may, for example, nasi-stress po tayo or kapag may instance na nag-overproduce po yung oil sa katawan. Kaya nga, Doc Chris, common to sa mga bagong panganak na baby, tsaka sa mga nagdadalaga at nagbibinata. Kasi yung hormones talaga, very active yung pag-produce ng oil glands. Ng oil. Tama ka dyan. Naalala ko nung puberty ako noon, yun ang problema ko kasi which will bring us now to the question later on before tayo after the break is paano ba ang how do we treat it, no? Kasi naalala ko nung nagbibinata ako noon, titigawat ako, tapos ang dami kong dandruff, no? Tapos naglagay ng oil lang mami ko, yung virgin coconut oil. Naglagay sa buhok, pero parang after a while, nagkakaroon na naman. Ang dami, ang tagal. Tapos makati yung ulo, ganyan. Tapos, so yun yung issue na gusto kong talakayan natin after this. So, ano ang gagawin natin kapag meron tayong balakubak or sa tingin natin parang may Tinea capitis tayo? Okay? So, pansamantala po tayo magbibigay daan para sa health tips hatid ng ating mga kaagapay. Patuloy tayong tumutok mga ka-doctors online. Tayo magbabalik makalipas ang ilang paalaala. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Tips. Isang common na kondisyon ng dandruff na nagiging dahilan para magtuklap-tuklap ang balat sa anit. Kabilang sa sintomas at senyales nito ay ang pagtutuklap ng balat sa anit, buhok, kilay, bigote at balikat. Makokontrol naman ang pangangati at pagtutuklap nito. Narito ang ilang pamamaraan upang mabawasan ang risk at makontrol ang dandruff. Una, i-manage ang stress dahil nakakaapekto ito sa iyong kalusugan. Magkaroon ng healthy diet na nagbibigay ng sapat na zinc, vitamin B at certain types ng fats. Mainam din ang sunlight sa pagkontrol ng dandruff. Ngunit kaunting oras lang ang ilaan sa initan at maglagay ng sunscreen dahil nakakasira ng balat ang UV light at nakakapagpataas ng risk sa skin cancer. Limitahan rin ang paggamit ng hair styling products dahil nagiging sanhi ito ng build-up sa buhok at anit. Ang artikulong ito ay hango sa mayoclinic.org at ng 702 DZAS, FEBC, Radyo, TV. Doctors Online. Tinatawagan ng pansin ang mga kaanak o nakakakilala sa mga taong babanggitin. Eric Herente, nasa 24 na taong gulang. Siya ay nakitang pagala-gala at namamalimos sa Pasig City noong June 2004. Crisanto Santos, 33 taong gulang, natagpo ang namamalimos sa kahabaan ng East Avenue, Quezon City noong January 2015. Pepito Aguarin, 48 taong gulang, siya ay natagpuang palakad-lakad sa Pasig City noong August 2018. Bullet Agara, nasa 28 taong gulang, Tubong Rizal, siya ay nabiktima ng hit and run sa Batasan noong August 4, 2010. Ang mga nabanggit ay may sakit sa pag-iisip at hindi alam ang kanilang uuwian. Tulungan natin silang makauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Sila ay pawang nasa kalinga
ng Department of Social Welfare and Development NCR, Jose Favela Center. Kung sino man ang mga may alam sa kinaroroonan ng mga magulang at mga kamag-anak, tumawag sa 8942-2175 at hanapin si Eileen. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Doctors Online, ang health center ng bayan. Iyo ang tanong, kay Doc ang sagot. Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Chris Soriano, napapakinggan sa 702 DZAS at sa febc.ph at napapanood sa FB Live 702 DZAS FEBC Radio TV. Guest po natin ngayon ay si Dr. Jen Ngo, isa pong dermatologist. Pinag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa balakubak, yung mga fungal infection sa scalp. So, kanina po napag-usapan natin kung sino yung nagkakaroon at paano nagkakaroon ng ganoon. At ngayon, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay kung paano ba gagamutin niya ang mga yan at saka mga misconceptions. Saka may maraming phone-in questions ngayon. Doc Jen, hello po ulit. Hi, Doc Chris. Ayan, sige. O, huwag na tayo magpatumpik-tumpik at may mga nagtatanong. Okay, so pero bago yan, of course, yun ding isang sa mga nagtatanong sa atin sa FB Live, of course, which is pag-uusapan na natin ngayon, ano ba ang treatment or gamot ang sa balakubak? At iba ba yung gamot sa balakubak dun sa tinatawag ninyong fungal infection sa ulo? At, sorry pa, idagdag na natin, may nagtatanong din, meron din daw bang ibang lugar bukod sa ulo? Kasi meron dito nagtatanong, meron daw din siya sa kilay, no? Na para daw balakubak sa kilay. Tapos dito sa ilong parang nagkakaroon din siya ng balakubak. Pareho din daw ba yon? Sige nga, Doc Jen. Okay. So, ang balakubak, contrary to what a lot of people think, ang balakubak po, hindi lamang po yan sa anit. Pwede po siya sa kilay, pwede sa pilik mata, pwede sa paligid ng ilong, tsaka dito po, no, paligid ng bibig. Pwede rin po siya sa dibdib, tsaka sa likod, at sa tenga. So, ito po kasi yung mga area kung saan marami talaga yung pag-produce ng oil. So, the oil glands are very active there, kaya po, dun usually lumalabas ang seborrheic dermatitis. Nagulat ako dun, pati sa bibig. Ay, hindi po dito sa bibig, dito po. Dito. So kasi may hairline. Ito. Opo. Oo. Ayan mo. Okay, so misconception yung ang balakubak dito lang. So pwede yung balakubak dito tsaka so kung siya sa nagtanong kanina, balakubak nga yan talaga. O tapos pati daw sa pati dito sa eyelash. Opo. Ayan, pwede din. Pati sa tenga tsaka sa dibdib. So balakubak yan. So kung hindi ka sure, mag-consult ka sa dermatologist. Yan, sila Dr. Jen Ngo. Ngayon, ang tanong is, ano ba ang dapat na gamot sa balakubak? Kasi may nagtatanong dito o may nagsabi dito, tama po ba na magamit ng virgin coconut oil kasi yung nakagisnan daw nila noon? Tama po ba yon or may iba pa pong dapat na gamot para sa balakubak? Okay. So to answer your question is, number one, effective ba ang virgin coconut oil? So ang virgin coconut oil, mineral oil, baby oil, lahat po yan ginagamit para makatulong lang na maalis yung mga flakes okay. sa ulo. Pero, yun lang po yung purpose, no? Pero hindi po nito na-address yung overproduction ng oil, tsaka hindi rin po nito na-address yung dami ng yeast sa ulo. So, ano ba ang talagang gamot para doon? So, ang readily available na gamot po is your anti-dandruff shampoo na nabibili sa mga supermarket. So, ito po yung may mga component na zinc, pyrithione, selenium sulfide. Pwede rin po yung mga tar shampoo. Pwede rin. Tar? Tar shampoo. Tar shampoo. Opo.
So kapag meron po kayong mild na seborrheic dermatitis, when I say mild, ito yung parang alikabok lang sa ulo, yung puti-puti. Pwede na po ito. So meaning, ang tamang paggamit po niyan is pag nag-rinse po kayo ng buhok, ilagay niyo yung shampoo, ibabad sa loob ng 5 minuto bago bantawan. So, gagawin niyo po ito every day, no? For 2 weeks. 2 weeks. Ngayon, kapag... Yes. Sige, Doc Jen. Opo. Kapag medyo malala na po yung balakubak nyo, yung nasa may side na po mo, seborrheic dermatitis na namumula, yung medyo oily talaga, makate, you need to use a medicated shampoo po, ketoconazole shampoo. Ketoconazole, oo. So once na gumamit na kayo ng ketoconazole shampoo, ang tamang paggamit po nito is twice a week for 2 weeks. So twice a week, hindi siya every day? Twice a week for 2 weeks po. Tapos, yung in between, yung other days po noon, ang gagamitin nyo is your anti-dandruff. Zinc pyrithione, silicon sulfide. Example lang po, no? MWF. Pwede po kayong mag-ketoconazole. Other days, yung regular anti-dandruff shampoo. Okay. Very interesting yung nasabi mo, Doktora. Anti-dandruff. So, si ketoconazole is not necessarily anti-dandruff. Diretsong fungal siya. Yes, it's really an anti-fungal. Okay. Pag severe na yung balakubak, yung namumula, sobrang kate, so yan si ketoconazole. Oo, so well, marami namang brands yan, no? Pero alam na naman na sa butika yan. Nakapanood natin sa TV yan, may ketoconazole. Okay, so malinaw yung nasabi ni Doktora, very interesting. Yung anti-dandruff, kung mild lang, yung parang mga pulbos na nahuhulog. So mga zinc, selenium, tar, pyrithione. Zinc pyrithione po. Zinc pyrithione, selenium, tsaka tar. So yun yung may mga components kung mild lang siya. So magkiketoconazole ka na 2 times a week lang yan for 2 weeks. Tas ang importante na banggit ni Doktora is i-stay natin siya for 2 minutes, tama ba? 5 minutes po. 5 minutes yung ketoconazole. Kasi ang nangyayari sa atin, kaya hindi tayo gumagaling, minsan, ginamit natin yung shampoo, ginanon natin, binabanlawan na natin kaagad. So, kaya paulit-ulit tayong gumagamit, hindi naman tayo gumagaling. So, sorry pero guilty po ako doon. So, ganun din kasi ginagawa ko noon. Kaya pala hindi ako gumagaling kaagad-agad. Tapos, yung doktora yung nabanggit mo, paano like for example, yung dun sa may mga kilay, ganyan, paano yun? 'Di ba sa buhok? Paano yun? Pwede bang ilagay sa mukha yung shampoo na yun, yung ketoconazole? Paano gagamitin? Okay. You have options po kapag apektado na yung mukha. Number 1, pwede po kayong gumamit ng ketoconazole cream. Cream. Opo. Ipapahid niyo po yan sa apektadong lugar 2 times a day for 2 weeks. Ngayon, kapag isang option po is yung ketoconazole shampoo. Gagamitin niyo po siyang facial wash. So, parang totoo po. Gagamitin niyo siyang facial wash. Pero, with the same instructions as yung sa Annie, kailangang ibabad. Pero 2 minutes ka. 2 minutes. So, sa mukha. Wag 5 minutes sa mukha. Okay. So, 2 minutes sa... Twice a day din po to for 2 weeks. Ngayon, kapag apektado na po ang kilay tsaka pilik mata, ang option po natin is baby shampoo. Okay. The no tears formula shampoo. No tears. Opo. So, ang tamang paggamit naman nito is idadilute niyo po siya sa tubig. Tapos, kuha po kayo ng cotton ball or cotton buds. Tapos, yun po yung gagamitin nyo. Parang binabrush nyo po yung kilay. Yung pilik mata. Tapos, yun na po yung gagamitin yung sabon. So, twice a day din for 2 weeks? Yes. So, ang option niya is pwedeng baby shampoo na no tears formula or keto? Yes. Or keto kasi nakakahilam naman kasi yun eh.
Tama nga, no tears na lang. Mag-no tears na lang. Pag kilay po and tear. Pero pag dito po, mas mainam po na mag-trim or yung tipo po na shampoo. Oh, okay. Very interesting, no? So, napakinggan niyo po yung sinasabi ni Doktora na advice, no, on how to treat it, no? So, isa pang interesting is hindi lang sa anit yan, pero dun din sa buong face and pwede din sa body. So, and these are the options. Ngayon, again, yung oil, sinabi ni Doktora, pwede namang mawala temporarily pero hindi niya ma-address yung mismong root cause kasi nandun pa din siya. Magkakaroon din siya. Kasi totoo naman yun parang 'di ba parang parang false assurance kasi naalala ko nga nilagyan ako ng oil ng nanay ko pero nawala siya kasi nga nabasa ng oil. Tapos nung natuyo na siya ulit, ayan na naman siya ulit. So para siyang vicious cycle, no? So yun lang po yung sinasabi ni Doktora galing na sa expert. So para ma-stop yung mismong root cause, iyon ang kailangan gawin. O yan. Thank you do sa mga nagtanong. Sorry pero may mga naligaw na nagtanong is ayan. Ano daw kasi ito meron tayong nag-message mukhang nasa ibang bansa. Pag winter naman daw, ano po ba ang best na i-apply daw sa body? Most likely baka nagda-dry ang skin at baka nagfa-flakes din ang skin. Ano po ba ang pwedeng i-apply sa katawan? Petroleum jelly ba o yung may brand na Vaseline? What do you think, Doktora? So for really dry skin, pinakamainam po talaga petroleum gel kasi medyo thick siya thick. And when you apply it, talaga nasiseal yung moisture kasi makapal. Hindi siya nag-e-evaporate ng mabilis. However, meron po kasing mga patients na masyadong naiinitan sa petroleum jelly or masyadong nalalagkitan. Nalalagkit siya. Opo. So really, the best kind of moisturizing lotion is the one that you will use. Yung gusto mo talaga, yung feel mo okay sa'yo, yun talaga yung paulit-ulit. So actually, Doc Chris, any brand will do as long as paulit-ulit mo siyang i-apply, especially in areas na malamig. So pwedeng Vaseline. Vaseline is also a good brand. So meron din pong mga lotion dyan na may oatmeal. Yan, okay yan. Yung mga may oatmeal, yung mga may hyaluronic acid, yan. Yung may ceramides, yan. Yun po yung mga hahanapin ninyong component sa moisturizing. Ayan, may dami ng tips. So, oatmeal, may component ng oatmeal, hyaluronic acid, tsaka ceramide. Tapos basically, sabi ni Doktora is, kung ano yung comfortable ka na lotion na you've been using, di naman kailangan Ang issue lang talaga kasi with petroleum jelly is makapal lang siya talaga. I used to use that when I run marathons. Naglalagay ako ng petroleum jelly sa toes ko, sa singit to prevent yung chafing, yung nagsusugat. And it's really effective kahit tumakbo ka ng 20 kilometers. Hindi siya nagsusugat. Yun nga lang talaga ang lagkit, ang para ka nadudula sa loob ng rubber shoes mo. Pero it moisturizes yung skin, no? Pero yun nga lang kasi ang kapal, no? Ang lagkit-lagkit nga lang. So, nakakatuwa, no? So, yun po ma'am, yung nagtanong po doon, I hope nasagot yung questions niyo na pwedeng gamitin ang petroleum jelly or anything or any lotion na sana preferably daw may oatmeal, hyaluronic acid or ceramide dun sa components na gagamitin niyo. Okay? Tapos ito pa Doc Jen, a little bit off topic. Ayan, yung pero yung isa yung paano po mawawala ang mga kuto at lisa, pero na-discuss natin to. Sa batang babae 10 years old, hindi naman daw lumalabas ang bahay. So, kung hindi po lumalabas ng bahay yung bata, most likely, kasama niya po sa bahay matuhado. So, kailangan niyo pong i-inspect lahat po ng kasama sa bahay. Kasi pwedeng, like,
I mentioned before, pwede kung may asymptomatic carrier, yung tipong may puto, hindi lang nakakatay. So, just a quick summary po, no, kung paano gagamutin. So, kailangan niyo po bumili ng permethrin shampoo. Tapos, permethrin shampoo, gamitin niyo po yan once a week for 2 weeks. So, isang beses, tapos uulitin pagkatapos ng isang linggo. And then, syempre, kailangan pong suyurin yung anit sa po. Dapat may conditioner bago mag-suyo. Para po, masama lahat po ng lisa at puto. And of course, pinaka-importante, hugasan po lahat ng supply, tuwalya, pundan-punan. Ibabad sa mainit na tubig. Tapos, ipainit mo sa ilalim ng sikat ng araw. Or another option po is, ikulog niyo po lahat sa isang malaking plastic. Bagandiwan niyo po ng dalawang. Oo, kasi papatayin natin sa suffocation yung mga kumuto. Yes. Yun ang gustong-gusto kong in-advise mo last time na patayin natin sila sa sa suffocation yung mga kuto na yon. Nako, grabe Dr. Jen, sobrang daming mga gustong magtanong pa at kulang pa, at actually may mga tanong pa tayo tungkol sa mga alipungasana dapat or yung mga buni sa katawan, pero sobrang kulang na tayo ng oras. Pero definitely mag-uusap tayo, pero yung next topic natin, surprise na yon, kaya mag-abangan ninyo yung next topic natin. So again, thank you very much Dr. Jen. So any final messages ulit sa ating mga nakikinig tungkol sa topic natin? And saan po kayo matatagpuan? Apo. Okay, so very quick lang po about balakubak. So ang balakubak po kasi walang pinipiling tao, hindi po yan choosy. So lahat po tayo pwedeng magkaroon ng balakubak. Ang pinaka-importante lang po is kailangan natin gumamit ng antifungal or anti-dandruff shampoo in the proper way po. Pangalawa, hindi lahat po ng pangangati sa ulo ay balakubak. So kapag nagkaroon na po yan ng pamumula, pangangati, or pagkawala-wala ng buhok, or pwedeng gumamit na po kayo ng anti-dandruff shampoo ng 2 weeks or even 1 month, pero parang hindi pa po nag-improve, mas mainam pong magpatingin sa board-certified dermatologist dahil hindi na po simpleng balakubak yan. Marami po kasing kamukha yan. So medyo kulang yung oras natin para i-discuss. And also important din po na ang paulit-ulit na balakubak or yung medyo malalang balakubak na hindi gumagaling po can be a sign po na mababa ang resistensya ng katawan. And pwedeng nutritional deficiency din po. So magpakonsulta po tayo sa board-certified dermatologist para masagot ang inyong mga agam-agam at mabigyang ginaw ang inyong mga katanungan. So kung meron pa po, kung meron pa po kayong mga tanong po, para sa akin, pwede niyo po akong mahanap sa Rizal Med Dermatology Facebook page po. So, open kami Monday to Friday, 7 a.m. to 4 p.m. for online consultations. So, mag-message lang po kayo sa page na yun. May sasagot po sa inyo at magbibigay ng instructions kung ano po yung mga dapat niyo pong ibigay na detalye. Or pwede rin po kayong mag-walk-in sa outpatient department ng Rizal Medical Center, Dermatology Department. So punta lang po kayo. Nasa may Pasig Boulevard po kami, sa may Pineda sa Pasig. Open naman ang OPD namin Monday to Friday, 7 a.m. to 3 p.m. for walk-in patients. Okay. So pwede nyo makita si Dr. Jen para makonsulta ninyo sa Rizal Medical Center, dyan po sa may Pasig Boulevard, sa may Pineda po. Madali pong mahanap yan. Ang OPD nila, Outpatient Department, is Monday to Friday, 7 a.m. to 3 p.m. Or kung nalalayuan kayo sa pagpunta sa clinic sa Rizal Medical Center sa Pasig, pwede po kayo dun sa online nila sa Rizal Med Dermatology, tama na, Rizal Med Dermatology na Facebook page. 7 a.m. to 4 p.m. po sila Monday to Friday. Mag-message po kayo sa kanila and bibigyan kayo ng instructions kung paano po kayo magkukonsulta. Ayan, thank you very much Dr. Jen. Definitely magkikita pa tayo ulit, kaya sa mga nakikinig at nanonood sa atin, abangan nyo po yung next episode natin na i-guest natin si Dr. Jen.
meron tayong important na topic na pag-uusapan actually tungkol sa psoriasis. Ayan, sabihin ko na, psoriasis. Kaya kung may mga katanungan kayo tungkol sa psoriasis, ihanda nyo po para sa ating next na guesting kay Dr. Jen. Para po sa ating health meditation at glosaryo mediko, narito po si Kyla Escalante. Health Meditation. Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Tibay sa Pabago-Bagong Panahon, Volume 2, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, mahalin ang hindi karapat-dapat. Paano tayo magmamahal na katulad ng pagmamahal ni Jesus? Mahalin natin ang mga hindi karapat-dapat mahalin. Si Jesus ay laging nagbibigay ng pagkakataon sa mga hindi naging tapat sa Kanya. Alam ni Jesus ang gagawing pagtataksil ni Judas. Ngunit sa kabila nito, pinagkalooban niya ito ng lahat ng pagkakataong talikuran ng binabalak. Ang malungkot, pinili pa rin ni Judas na gawin ang kanyang plano. Alam ni Jesus ang gagawin sa kanya ni Pedro. Ngunit sa kabila ng lahat, ay hindi niya inetsapwera si Pedro. Inunawa ni Jesus ang kanyang kayabangan. Ayon sa Juan, Kabanata 13, mga talata 37 hanggang 38, bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Pakatandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Sa kabila ng babala ni Jesus, nanaig kay Pedro ang kanyang kahinaan. Ganun pa man, hindi siya itinakwil ni Jesus. Nanatili siyang isa sa pinagkakatiwalaang alagad ng Panginoon. Ilang beses bang naranasan ni Jesus na ipagkanulo, alimurain at hatulang mamatay sa krus? Siya ba'y gumanti at namuhi sa kanila? Sa bingit ng kamatayan sa ibabaw ng krus, ano ang kauna-unahang hiniling ni Jesus sa kanyang ama? Hindi ang pagpaparusa sa mga may kagagawan ng kanyang sinapit, kundi ang pagpapatawad ng ama sa mga ito. Sabi sa Lucas, Kabanata 23, talata 34, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kahit kami po ay hindi karapat-dapat, ngunit kami po ay patuloy niyong minamahal. Salamat po sa patuloy na pagpapadama, pagpaparanas ng iyong pag-ibig sa amin kahit minsan po ay hindi kami nagiging tapat at nagsasawalang bahala po kami. Dalangin namin, Panginoon, na ang pagmamahal na naranasan po namin mula sa iyo ay maiparanas din po namin sa aming kapwa. Piliin pa rin po nawa namin ang laging magpatawad, laging magpakumbaba at laging magmahal ng kapwa. Salamat po sa salitang ito. Salamat po sa pagtuturong ito. Dalangin po namin na tulungan niyo po kami na mai-apply po namin ito sa aming buhay. Ganon din po, Panginoon, salamat po sa buhay ng mga doktor na nagiging kaagapay po namin dito sa Doctors Online. We pray, Father God, na patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang palakasin, proteksyonan, gabayan, Panginoon, sa araw-araw nilang buhay. Ganon din po ang mga kaagapay namin na nasa banig ng karamdaman. Dalangin po namin ang paghipo po ninyo sa kanila, pagpapala, provision, at inyo po silang pagalingin, Panginoon. Muli po, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagtanggap sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Glosaryo Mediko. Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal. Glosaryo Mediko. Excoriation.
Ito ay ang erosion o ulcer sa balat na dulot ng pagkakamot. Muli ang ating glosaryo mediko, excoriation. Tayo po ay nagbabalik kasama si Dr. Chris Soriano para sa iba pang anunsyo. Kaagapay, ito po ang inyong Doctors Online kung saan makakasama niyo po ang iba't ibang doctor practitioners na nagbibigay liwanag sa mga terminong medikal at libreng konsultasyon sa Himpapawid. Salamat sa inyong pag-tune in, Kaagapay. Salamat rin sa ating production team, Arwel, Kyla, Nathaniel at Abby. At sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter site. Inyo pong napakikinggan ang Doctors Online Mondays to Fridays, 2 p.m. to 3 p.m. Ako po ang iyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Chris Soriano, nagpapasalamat at patuloy nagpapaalalang pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph.